naglolo ko ito. Dadaling ko sa bahay at gagawin ko yung lilinisin na namin ng totally yung aming fish pond doon. Meron na namang namamatay. Kailangan natin talagang malinis. So ayan na siya, yun na, lumalabas na doon yung mga dumi. So ayan, move na lang dito yung ating pump. Ayan, para kung saan yung dumi. Yun, si Rambo kukuha ng hose, gawa ng lilinisin na namin ng totally yung yung pinaka fish pond. Ito, meron tayong submersible pump. Ang nangyari, naglolo ko ito. Dadaling ko sa bahay at gagawin ko yung lilinisin na namin ng totally yung aming fish pond doon. Meron na namang namamatay. Kailangan natin talagang malinis siya, kaso may problema itong floater switch. Dapat to pag nakataas, aandar, namamatay-matay. Ayan, sasaksak natin. Saksak. Wala oh. Hindi ko alam kung bakit ayaw niya umandar. Dapat ayaw na. Kanina ay nakakako dito, may putol oh. Ito baka naputol dito wala. Ayun ang mandar. Titignan natin mamaya sa bayan. Wala. Kasi nakalutang to pagka itong submersible na to nakalubog na, ito naman ay lulutang. May contact point sa loob kaya meron siyang bearing lolo ko. Ayun, parang meron different. Ayun, parang may putol tayo rito ito pag ginagalaw ito maririnig yung movement. Ayun, okay, dito lang ang diferensya niyan at titignan natin sa loob. Uwi na lang natin sa bahay. Ayun siya. So yun pala yun. Yan pag ginagalaw namamatay okay, check natin doon. Naririnig nyo yung ugong. Yan, umuugong ayan, pagka ginalaw itong pinaka cord na to, yan, aandar ulit so titingnan natin sa bayan at gagamitin natin doon. Okay, ang magiging problema nito kung putol to dito at pag dinuktong, paano kaya ito? Baka magkaroon ng mag-cause ng kuryente, magkaroon ng ground ba sa tubig sa duktungan. Bale, titignan na lang natin to. Tas may o-ring ito, pero kung tatali ko na lang siya ng pagganyan, subukan ko. Wait lang. Yan. Gamitin na muna natin itong mga to. Itong hose na to nakuha ko sa farm. Ay, salamat. Okay. Malis na lang sa tawag ba? Patay. Tatanggalin natin. Kailangan matanggal natin tong tubo na to. Paano kaya ito matatanggal? Mukhang talagang matagal na tong tubo na to dito. Sana madali lang matanggal. Itong ating submersible pump ay pinagana ko muna. Gamitin ko muna kahit nakatali-tali muna siya. Mas importante kasi ngayon mapaandar ko lang siya at maitapon yung konting tubig dito.
Remedyo lang, tali-tali muna. Mandar naman siya. Pag ganahin na natin, diretso na natin. Yun, dito tayo. Ayun lang, medyo may kahirapan na gawa ng nako, atay tayo dyan. Nanikit na talaga. Itong hose na to, kailangan ko matanggal yung pinakatubo niya. Meron siyang tubo, tapos merong reducer coupling. Kailangan kong tanggalin yung reducer coupling para may kabit ko dun sa ating submersible pump, pinaka-outflow niya. Kaso ito mukhang napakahirap tanggalin. Ayaw. Siya. Ayaw, diwag. Ayan na. Ito, kailangan muna nating ayusin yung kanyang outflow, no? At tatanggalin natin itong tubong kinabit nila at lalagyan natin ng coupling, straight connector. Itong kulay blue na to ilalagay ko. Para itong black hose na to ay may kabit ko naman sa kanya, pinaka-outflow niya. Ang gagawin ko na lang ay tatali ko na muna ng interior goma for the meantime. For emergency lang magamit siya ngayon. Itong submersible pump na to ay maraming serbisyo na rin ang ginawa nito dun sa farm, sa bahay ni Ka-Farmer nung ginagawa pa yung bahay. Marami ng serbisyong naitulong to hanggang dun sa may taas, sa may lechonan. Talagang laking tulong kasi yung area namin dyan sa may farm dyan, matubig, konting hukay mo lang ay matubig na siya. Kaya sinisip-sip nito itong gamit nito. Osito submersible nga palang nito ang brand niya. Yan, at ito nakabitan natin yung ating coupling na kulay blue. Tapos dyan natin ngayon ipapasok itong ating black hose at itatali na lang natin ng goma. Interior lang ng gulong ang pantatali natin dyan. Interior ng motor. Mabigat pa yung hose kesa dito sa submersible pump. Itong hose na to, talaga to rubber na makapal. Binili namin to noon, surplus namin binili to. Hindi ko alam kung hydraulic hose ba to o napakahaba niyan. Ginamit namin sa farm nung wala pang kuryente. Mahaba itong binili namin na to Hanggang ngayon, si Rambo may ginagamit pa rin ganito. Simula doon sa Jetmatic, papunta doon sa kanya mga inaalagang mga baboy. Yung hose na yan, grabe kapal yan, matibay. Okay, tatali natin to. Yan, ito na tayo. Made in Italy muna tayo. Para lang Italy natin, Italiano. Ayan, Italy. Tali natin. Kaya tinawag na Made in Italy. Italy Technology. Yan, na temporary tali na natin at atin nang ilulubog itong ating submersible pump. Sana lang at lumabas ang pinaka tubig at walang baramputik itong itong ating hose. Grabe kasi itong hose na to, matagal nang na-stuck. Dati itong nasa fish pond at nakaahon lang doon sa isang tabi. Pumutol lang si Rambo. Sana walang bara. Merienda. Testing. Wala, ayaw. Walang lumalabas.
Pagkatotoo ata sinabi ko, may putik nga ata sa loob. Pero di bale, kaya naman yan palambutin yan. At kahit siguro itulak ng pump yan kung sakali meron nga putik sa loob. Hintayin natin, alabas din ang tubig dyan. Wala. Barado ata itong tubo na to. Hindi na. Kaya na, barado nga. Ayun. Labas na. Yan na. Yung nasa ilalim, nasa sahig. Yan. Kaya na. Balisin natin yung pinakailalim para ma-disturb at mahigop ng ating pump. Kaya siya, oh. Yan dumi, oh. Bunag pakilagay nga ito dyan. Ayan. Ayan. Dumi ng tubig talaga, oh. Ayan. Walis-walis lang. Ano? Higupin niya lahat yan. Kulay brown, no? Grabe, oh. Yan. Brown. Yes. Ganda. Lumalabas? Ah. Hihigop niya. Yan siya. Higop lahat. Yan, dumi. Tanggal siya. Yung mga tawag dito, burak. Ayan. Ayan, itong pump na to galing sa farm to. Galing kay Gilbert Kika Farmer. Tiniram lang namin. Pero kailangang i-repair. Puro nakatali lang. Tinali ko lang yung mga kanyang cordon to sa kanyang base ng pump. Ang problema dito parang may putol. Ngayon pag may putol to at pag dinuktong maaaring mag-cause ng ano short, may makuryente pagka hala, namatay? Hindi. Hala ko namatay. Hindi siya namatay yan. Tapo yan. Tapos mamaya pagbababa na pati itong mga dahon-dahon, lilimasin na natin yan, wawalisin natin yan para malinis na. Isa pa sa nagiging acidic ang tubig dahil sa mga dahon-dahon na to eh. Ayan natin higupin. Tuloy ang labas niyan. Okay. So ayan na siya, yun na, lumalabas na dun yung mga dumi. So, ayan. Move na lang dito yung ating pump. Ayan. Para kung saan yung dumi. Ayan tayo. Ayan natin yung mga dumi-dumi dito. Dapat yan kinakayod eh. Di ba? Kakayurin natin. Ito ang maganda, nakakuha ko ng foot brush. Sigurado kayod lahat ng mga burak nito sa ilalim. Talagang matatanggal. Yung mga isda na yan, may stress sila kung may stress talaga. Pero hindi naman sila ganun na mamamatay. Pag natapos naman to, laking ginhawa din naman sa kanila. Yan, imagine niyo yung dumi na yan, no? Kulay brown, halo-halo na yan. Feeds, tsaka yung mga poop nila yan. Silipin natin. Yan, bumaba na yung tubig. Mamaya, lulusong tayo dyan, magbubuta tayo at ating i-scrub talaga yung pinaka-flooring para
laking bawas yung mga burak-burak na yan. Yan o, nag-i-stay pa rin sa ilalim o. Pag natanggal mo doon sa kabila, babagsak lang dyan. Kaya kinakahit natin ganyan, papalapit doon mismo sa may submersible para diretso higop. Dapat yan, pag kinahit na ganyan, walang ganyan, parang mga burak-burak na yan. Ilapit natin yung pinaka-submersible pump natin dyan sa nakapundong mga burak-burak na yan. Ihigupin na lang yan pagka naalog. Mas magandang ilapit na natin habang ini-scrub natin. Yan. Higup lahat. Higup hapon yan. Itong istorya ng fish pond na to. Dito muna kami nag-aral maglagay ng mga tilapia. Ang nilagay pa namin dito noon, red tilapia. Red tilapia na pamalit sa mga tawag nito, yung red snapper, yung tinitinda sa mga restaurant. Bali-balita kasi maganda ang presyo doon noon. Kaya naglagay kami dito, pinag-aralan namin bago kami hukay ng fish pond dun sa farm. Yan, ganda ng labas ng tubig. Pati dahon, nahihigop niya. Yung maliliit, hindi bumabara sa kanyang impeller. Ang galing. Ay, ito, merienda muna tayo, merienda. Yan, si mother ay nagpahalo-halo. Voice over ko muna to at nawalan tayo ng ng audio. Ayan, si Bunny kaya ng halo-halo, si ka-farmer sis kaya ng halo-halo, tubig lang daw siya. At kikiam, yan, kikiam kami, pahalo-halo si ma dyan lang sa tabi-tabi. Mahal din pala tong halo-halo na to, 35 pesos din pala. Ayan, si mother batang-bata, nagbata ang mukha nang nagpagupit. Mas maganda ang gupit niya ngayon kaysa dati. Mas bumata ang mukha niya dyan. Ito, iskobahay na rin natin itong pinagpatungan ng fish na to. Ayan. Itong fish na to, sa Bulacan pa namin binili ito eh. Umiilaw dati yan. Nailaw. Kaya sabi ni ma, dyan ka na rin lang daw. Linisin ko na raw. Ayan. At pinatatanggal niya na. Sabi ko, hindi matatanggal ito at merong wire. Kasi nga, nailaw dati yan. Merong wire sa likod dyan. Tsaka itong tubig kasi dito noon, malakas. Yung falls na yan, dyan lumalabas yung mga tubig. Ngayon, wala na. Humina ng tubig. Kaya, diretso na mismo sa gripo yung aming hose. Katutok lang sa kanya. Ayan. Linis-linis. Lumusong na tayo at para ma-escoba ng maayos. Grabe Parang hindi nauubos yung pagka-brown niya. Ayan brown na brown pa rin sa dami ng burak na na-scrub ko sa ilalim. Bale, mauubos din yan sa tulong nitong submersible pump natin. Ayan, pag di ba naman nahigop yung ganyan ayan, lipat natin ng kaunti para mas maraming mahigop na burak. Ayan. Yan, inaabot na tayo ng gabi. Ano oras na ba? 5:45. Madilim-dilim na. At tayo maglilikit na. Yan, pump. Salamat sa pump.
Yan. Nagtulong at natanggal namin yung mga lumot-lumot. Ayan sila. Nice na yun. Linis-linis na ng sahig. Dilim. Okay. Ligpit na, ligpit. Okay.